Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na tayo mga makasalanan na palaging nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkili kinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang pagpapadala ng sugong maghahanda sa kanyang daraanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik ng araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias.
Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya nang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalimay, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Sa mabuting balita, sinasalaysay ang pagsilang ni Elizabeth kay Juan na siyang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay
nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Meron pong isang salita na dito ko lamang narinig sa Garay. Ito ay ang salitang paminto. Sapagkat yung nagdadrive sa akin kapag kami ginagabi, gusto niya may paminto sa kanyang asawa para nakangiti sa pagbubukas ng pinto sa kanyang pagdating. Kaya ang ibig sabihin pala ng paminto ay pasalubong. Nung ako'y bata pa, ang tubig namin ay nanggagaling sa poso. Kapag tag-araw, walang tubig ang poso. Kailangan pasalubungan mo ng isang tabong tubig at saka mo bombahin at saka lalabas yung tubig. Ganun yung pasalubong. Si San Juan Bautista ang paminto sa Pasko ng pagsilang ni Jesus. Ang pagsilang ni Juan Bautista napipinto ng pagsilang ng Mesiyas, sapagkat siyang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon, sapagkat isinilang ng tagapaghanda ng daraanan, napipinto na ang pagdating ng Mesiyas. Ibig sabihin ng napipinto na, imminent. Ito ay nagbabadya ng pagdating ng Mesiyas. At nang isinilang si Juan Bautista, ang tanong ng marami, magiging ano nga kaya ang batang ito? Ipinapahayag sa atin ang pagsilang ni Juan Bautista na walang tao na isinilang sa mundong ito na aksidente lamang. Kahit na sino ka. Walang taong isinilang sa mundong ito na aksidente lamang. Lahat ay may misyon na dapat gampanan. Kahit ikay isinilang ng walang ama, kahit ikay isinilang sa bahay ampunan, kahit ikay isinilang na may kapansanan, ikaw ay isinilang na mayroong misyon na dapat gampanan sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi marunong makipagsapalaran. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina, nabuo ka na sa diwa ng Diyos. Ang kapanganakan mo ay hindi isang pagkakamali at ang buhay mo ay hindi bunga ng pagkakataon lamang. Kung hindi man binalak ng magulang mo na maluwal ka sa mundo, may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. Kaya walang taong isinilang na aksidente lamang sa mundong ito. At yan ang ibig sabihin ng pagsilang ni Juan Bautista, na una pang malaman ang kanyang magiging misyon kaysa sa kanyang pagsilang. Sapagkat ang Diyos ay hindi marunong ipagkasapalaran. Nauna pang malaman kung ano ang gagampanan niya sa buhay bago siya iniluwal ni Elizabeth. Pinakikita sa atin, lahat tayo ay may misyon na dapat gampanan sa buhay. Halimbawa, yung tatlong pagtawag sa atin ng Diyos, bokasyon, vocare, call. Ang una, yung iba sa inyo, tinawag sa buhay may asawa.
Yan ang inyong misyon. Maging mabuti kayong may asawa. Maging mabuti kang kabiyak. Maging mabuti kang lalaking may pamilya, babaeng may pamilya. Misyon mo yan. Yan ang tinanguan mo sa Diyos. Kaya kung nakikita mong hindi maganda ang takbo ng pamilya mo, tingnan mo yung sarili mo. Baka hindi ka gumaganap sa iyong misyon. Hindi lang ang pag-aasawa ang tawag sa atin ng Diyos. Pati ng hindi pag-aasawa ay tawag din sa atin ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon wala ka pang asawa, marahil yan ang tawag sa iyo ng Diyos. At huwag kang papayag na tatawagin kang matandang dalaga o matandang binata. Ang tawag ko sa kanila ay matagal ng dalaga, matagal ng binata, sapagkat yun ay pagtawag sa kanila ng Diyos. Huwag kang papayag na sasabihan ka na ikinaiwan na ng biyahe. Sasabihin mo sa kanila, ibang biyahe ang sinakyan ko. Hindi ang biyahe ng buhay may asawa. Hindi ang biyahe ng buhay relihiyoso. Kundi ang biyahe ng walang asawa. Yan ay pagtawag sa inyo ng Diyos. Yan ang iyong misyon. Kaya kung ikaw ay tinawag upang maging habang buhay na binata at dalaga, maglingkod ka sa Panginoon, mas marami kang panahon na maglingkod kaysa sa pumasok sa buhay may asawa. Kaming mga pari, pumasok sa buhay relihiyoso, yan ay pagtawag din ng Diyos. Mga pari, mga madre, yan ay pagtawag ng Diyos. Kailangan ito yung misyon na dapat namin gampanan. Lahat tayo may kanya-kanyang tinanguan sa Diyos at yan ang ating misyon. Kaming mga pari, ang simbahan may disiplina ng mga pari, maging mga madre, hindi nag-aasawa. Yan ay disiplina ng simbahan. Bakit? Sapagkat ang tunay na kalagayan natin sa kaharian ng Diyos, walang asawa. Lahat ay magkakapatid. Kaya ang pag-aasawa ay nalalagot ng kamatayan. Ang buhay may asawa hanggang dito lamang sa lupa. Kaya pag naunang namatay kabiyak mo, umiyak ka, pero huwag mo sabihin, sasama na ako sa iyo. Pwede kang itulak sa hukay, pero sa kabilang buhay, hindi kayo magiging mag-asawa doon. Walang pag-aasawa sa kabilang buhay. Kaya kung kay may asawa ngayon, pagbutihin mong buhay may asawa mo, hindi mo na yan makukumpuni sa kabilang buhay. Kaming mga pari, alam namin yung hindi kayo mag-aasawa, pati mga madre, sapagkat yan ang tunay na kalagay natin sa kabilang buhay, walang asawa. Hindi po ba yung levirate marriage sa aklat ng Levitico? Levirate marriage, may babae na pangasawa yung panganay na lalaki, namatay na walang asawa, na pangasawa naman niya yung kapatid na lalaking sumunod, namatay rin. Pagkatapos napangasawa niya yung 7 magkakapatid na lalaki, ang sabi ng mga Saduseo, kung may muling pagkabuhay, sino sa 7 magiging asawa niya? Ang sabi ni Jesus, sa kaharian ng Diyos walang mag-asawa. Ang lahat ay magkakapatid. Kaya dito pa lamang sa lupa, ang simbahan isinasabuhay na ang tunay nating kalagayan sa kabilang buhay. Yan ang misyon natin. May asawa kang tao, pagbutihin mong buhay may asawa mo. Pag mayroong problema, kumpunihin mo na yan dito. Pananagutan mo yan sa Diyos. Hindi mo na yan makukumpuni sa kabilang buhay kung magkikita man kayo sa parehong dako ng kabilang buhay. Kung ikaw hindi nag-asawa at yan ay tawag sa iyo, pagbutihin mo ang pagiging binata't dalaga mo sa Panginoon.
mas marami kang panahon na makapaglingkod sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. At ganun din naman kami, ito'y aming misyon, pagbutihin namin ang aming buhay relihiyoso. Kaya lahat po tayo ay may misyon na dapat gampanan sa buhay na ito. Walang kahit isang tao, kahit na PWD ka, kahit na ikaw ay matanda na, kahit na ikaw ay may kapansanan, may misyon ka na dapat gampanan sa iyong buhay sapagkat ang Diyos ay hindi lumilikha ng buhay na walang katuturan. Sapagkat ang buhay na ipinirem sa atin, mismong buhay niya. At ang buhay ng Diyos hindi buhay na walang katuturan. Kaya kung ang buhay mo ngayon ay katuga, salitang balbal po yung katuga. Ibig sabihin ng katuga, kain, tulog, gala. Yun lang ang ginagawa mo sa buong buhay mo. Kain, tulog, gala. Kain, tulog, gala. Hindi mo ginagampanan ang iyong misyon na tinanggap mo sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pagsilang ni Juan Bautista. Nakita natin sa mga pagbasa sa nakaraang mga simbang gabi, na una pa nating malaman kung anong kanyang magiging misyon bago pa siya iniluwal ni Elizabeth. Kaya yan ang tingnan natin sa ating sarili, na sana tulad ni Juan Bautista ay gampanan natin ng mabuti ang kanya-kanya nating misyon sa buhay. Sapagkat hindi lumikha ang Diyos ng isang tao na walang saysay ang buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin sa mapagpalang Diyos ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa ng simbahan at ng mga pinuno ng pamahalaan ang kagalakang dulot ng pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ikarangal nawa ang katawagang Kristiyano sa pagsasabuhay ng mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama-sama nawang mabuklod ang mga mumunting pamayanang Kristiyano patungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Mapalakas nawa ang loob ng mga may sakit, ng mga panalangin at pagmamalasakit ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Maibahagi nawa sa kapwa ang kabutihang loob at pagpapala ng Diyos habang tayo'y naghahanda sa pagsalubong kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Patuloyin nawa ang mga yumao sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagpala, puspusin nawa kami ng diwa ni Juan Bautista habang naghahanda kami sa pagdating ni Hesukristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay, magsiupo ang lahat.
Paligo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala na paririto, Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Andres, ni San Martin de Porres at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ay lakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Magsiluhod.
Narito si Kristo, ang ating Panginoon, na ginampanan ng kanyang misyon na tayo iligtas, lumapit tayo at magpasalamat sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, naiyakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't gampanang mabuti ang misyon tulad ni Juan Bautista. Salamat sa Diyos.